Hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job post? Like trying to find a needle in a haystack. That's why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/free. Naririnig niyo rin ba yun? Dahil ngayong Marso, pinagdidiwang ang Fire Prevention Month. Panahon na para magtakda ng oras, mag-reflect at siguraduhin ang ating bahay at pamilya ay ligtas mula sa sunog. Kaya naman, handa na ba kayo? Wait! Alam niyo ba na libo-libong pamilya ang apektado ng sunog bawat taon and most of them can be easily prevented? Kaya ngayon, pag-usapan natin ang mga importanteng hakbang na pwede natin gawin before, during at after ng sunog. Iwas sunog tip number 1. Huwag maglagay ng sobrang appliances sa isang power strip dahil isa sa mga karaniwang sanhi ng sunog ay ang overloaded electrical socket. Pangalawa, alamin natin ang mga posibleng panganib sa inyong kusina dahil isa ito sa mga lugar na may pinakamataas na peligro ng sunog. Siguraduhin na malinis ang paligid at walang mga bagay na madaling mag-apoy na malapit sa stove o oven. Kung gumagamit tayo ng LPG, tiyaking walang tumutulong gas. Dapat maayos at walang singaw ang koneksyon ng gas at stove. Magplano ng fire escape plan kasama ang buong pamilya. Dapat alam ng bawat isa kung saan ang mga exit points at paano makalabas sa bahay kung sakaling magkasunog. It is important to plan your escape routes and make sure everyone, even the kids, know exactly where to go. Kailangan din natin magkaroon ng fire extinguisher sa bahay, lalo na sa kusina, dahil dito madalas maganap ang mga sunog. Dapat matutunan ng bawat isa sa pamilya kung paano gamitin ito. Kung wala kayong fire extinguisher, pwede rin maghanda ng buckets of water para sa maliit na apoy, at kung hindi na kaya, tumawag na sa fire department. Huwag mag-atubiling tumawag sa pinakamalapit na fire station. Sabihin ang address at kung anong oras nangyari ang sunog. Sa oras ng sunog, mag-evacuate agad. Huwag kalimutan isara ang mga pinto at bintana. Hindi lang ito makakatulong sa pag-iwas sa mabilis na pagkalat ng apoy, kundi magbibigay din ng proteksyon sa inyong pamilya. Kung maliit lang ang sunog, gumamit ng fire extinguisher at sundin ang acronym na PASS. P. Pull the pin. A. Aim the nozzle. S. Squeeze the handle. At S. Sweep side to side. Kung nakaligtas na ang lahat, may mga bagay pa rin dapat tandaan. Number 1. Do not re-enter the house immediately. Huwag babalik sa bahay hanggat hindi pa pinapayagan ng mga firemen. May mga posibleng natitirang apoy na pwedeng mag-apoy muli. Pangalawa, report the damage. I-report agad ang pinsala sa mga authorities at insurance company. Makatutulong ito sa pag-aayos ng iyong tahanan. Picture ng mga pinsala para sa insurance claim at para makita ng mga authorities kung ano ang nangyari. Tandaan, do not overload your electrical outlets. Huwag magsaksak ng sobrang appliances sa isang outlet. Maaari itong magdulot ng overheating at mag-start ng sunog. Keep flammable materials away from heat sources. Ang mga bagay tulad ng papel, tela at mga kemikal na madaling mag-apoy ay dapat itago malayo sa mga heat sources tulad ng kalan at heater. Isa pang tip para maiwasan ang sunog. Siguraduhin na may smoke detector ang ating mga lugar na madalas ginagamit tulad ng kwarto at kusina. Ang smoke detector ay isang simple pero epektibong kagamitan na magbibigay sa inyo ng signal kung may sunog. Kung wala kayong smoke detector sa bahay, ang pag-monitor ng usok ay maaaring makatulong upang mas maging alerto sa mga posibleng fire hazard. Sa pagtatapos, ang pinakamahalaga ay ang pagiging handa at ang pag-iwas sa sunog bago pa ito mangyari. Kung alam natin ang mga tamang hakbang before, during at after ng sunog, at may tamang fire prevention measures sa bahay, mas malaki ang chance natin na manatiling ligtas. Kaya tandaan, safety first, laging handa at ingat po tayo.